Tatanggalin daw po si Chis Escudero bilang Senate President at papalitan daw po yan ni Senator Cynthia Villar. At alam mo, number one na dahilan, bakit magpapalit ng liderato dyan sa Senado? Para isalba daw po itong si Sara Duterte kasi tiyak na sila, uusad yung impeachment complaint na yan dyan sa House of Representatives at madadala yan dyan sa Senado kung saan magaganap po yung trial. Si Chis Escudero, alam nila si Chis Escudero kakampi ng administrasyon Alam nila, nakadikit ni Chis Escudero ang administrasyon ni PBBM. And I think fair naman to si Escudero. Siguro, nararamdaman nila, dihado itong mga DDS kapag si Chis Escudero yung nakatayo dyan bilang Senate President. Kaya trinabaho na nila. May mga reliable source na nagsabi na nakakuha na po ng 12 na boto itong grupo ni Cynthia Villar. At alam mo kung sino nagpasimuno? Si Amy Marcos daw, daw. Nako, si Amy Marcos talaga, para talaga sa kapakanan ni Sara Duterte, gagawin talaga ang lahat. Hindi verified yan, ka-coffee, kasi di ba absolute yan Wala naman tayo doon at nasaksihan natin yan. Yan ang bali-balita na posibleng may pinaghuhugutan na ang nag-initiate daw nito, itong oust movement na ito, pagpapatalsik kay Escudero, ito daw po si Amy Marcos. At 12 na raw pong mga senador ang sumusuporta sa panawagan na yan, napalitan itong si Chis Escudero. Dito muna tayo, sige. Si Bato, tinanong. Ito na naman si Bato Dito na uhuli si Bato Magaling umakting si Bato pero halatang umakting. Politico.com. Kung natatandaan ninyo, nung pinalitan si Zubiri ni Chis Escudero, yakap-yakap pa si Bato niyakap niya pa si Zubiri, no? Matibay, solid kay Zubiri. Yung pala, bumoto pabor kay Chis Escudero. Ngayon, ito na naman. Umakting na naman, nasa sideline ng Politico.com, nag-promise pa si Bato de la Rosa, nakalyado ng mga DDS. Meron siyang isang interview. Sabi niya, ang loyalty ko na kay Digong at sa kanyang anak. Malaki ang utang na loob niya sa mga Duterte kung bakit naging Bato siya. Paano yan? Senador ka, sir. Ang loyalty mo kay Digong. Paano kung mali na ang pinapagawa sa'yo? Di ba dapat ang loyalty mo sa taong bayan at sa konstitusyon? Yan ang nagpapasahod sa'yo taong bayan, hindi si Digong. Pero sabi niya, kahit di na ako manalo sa eleksyon, basta ang loyalty ko kay tatay. Tama bang mindset yan? Anyway, sige, balik tayo dito sa pagtatanggal nila kay Chis Escudero. Promise, wala akong alam. Wow, ito na naman si acting boy. Promise, wala akong alam. Bato de la Rosa denies backing alleged coup versus Chis Escudero. Siya ba pasimuno? Ang sabi sa akin, si Amy Marcos daw pasimuno. Pero itong grupo na to, mga DDS senators ito ka-coffee. Yung allegedly, yung pumirma para mapalitan itong si Escudero, mga DDS senators yan. Senator Ronald De La Rosa denied he is among the 11 senators who want Senator Cynthia Villar to replace Francis Escudero bilang Senate President. Yan na naman, si Dinay Boy at si Acting Boy. Ako di naniniwala. Proven and tested na yan, ka-coffee. Proven and tested sa ginawa niya kay Zubiri. At si Zubiri nagtampo ng todo sa ginawa sa kanya ni Bato at ng kanyang mga kaalyado. Magagaling umakting politics mga politiko He was sought for his reaction to the Filipino Star Ngayon report which named him as among the 11 senators who wanted Escudero replaced by Villar as Senate President. Alam mo, ka-coffee, sabi nila, rumors lang yan. Pag may sa politika, natotol case naman, ka-coffee, sa politics, sa Senado, ang bilis mag-leak ng information dyan. Kapag may lumabas, mangyayari yan. Ganyan na nangyari kay Zubiri nun Deny nila, rumor lang daw yan. Walang man lang ganyang nagaganap. Magugulat ka na lang, nagpa-presscon na, yan napalitan na si Zubiri ni Escudero. At ngayon, ito na, mukhang ito na nga mangyayari. Isang boto na lang kailangan nila Nakaka-12 na sila Kailangan majority. 24 sila dyan. Wala na pala si, Angara. Malamang lusot na. 12 na 12 out of 23. Pabor na yan, majority na yan. A matter of time na lang yan, mapapalitan na si Escudero. Naniniwala ko dyan, ewan ko kung tama ako o mali ako, pero sa mga nakakarating sa atin, mukhang tutuluyan niya raw talaga nila itong si Escudero. Chuchugiin talaga nila para isalba si Sara Duterte. Sana hindi totoo, pero yun ang sabi nila Sabi ni Bato, wala man akong balita. Saan naman kayo nakakuha ng balita na yan? Hoy, acting. De La Rosa said on Monday, ngayong araw po yan. He has no problems so far with Escudero's leadership. Sino pang maniniwala sa'yo, sir? Ganyan na ang ginawa mo kay Zubiri, niyakap-yakap mo pa, nag-iyakan pa kayo, pati kasama ni Zubiri, niyakap mo pa. Sino pang maniniwala sa acting nyo dyan? De La Rosa was among the senators who voted to oust Juan Miguel Zubiri as Senate President and replace him with Escudero last May. May, June, July, August, September, October, November, December. 7 months pa lang. Ang leadership ni Escudero dyan.
Promise, wala akong alam. Weh, yan na naman sa promise eh. At saka wala kaming problema kay Cheese. Weh, yan na naman sa walang problema. Okay naman ang takbo namin so far. De La Rosa said, weh, talaga ba? Eh, takot nga kayo dyan eh. Dahil magaganap yung impeachment trial eh kay Sara Duterte at kinakailangan yung masalba yan. Kasi kung hindi nyo masasalba si Sara Duterte at makukonvict yan dyan sa Senado, hindi makatakbo yan sa pagka-presidente sa 2028. Eh, paano na kayo kung hindi si Sara ang presidente? Diba? De La Rosa said he considers Villar a very close friend. Wow! Ayan ha, very close friend daw po ni Bato. Itong si Cynthia Villar. Magkakaibigan naman talaga yan. Very close friend. Ganyan din ginawa nyo kay Zubiri, di ba? Solid kayo. Ba't nag-iwanan kayo? Politics. But De La Rosa saw no need to replace Escudero with Villar to help the chances for acquittal of Vice President Sara Duterte in case the impeachment trial pushes through. Villar is allied with the Duterte camp. Sa ngayon, wala akong nakikita. Honestly, hindi ko binobola kayo. De La Rosa said. The Filipino Star ngayon quoted a reliable source as saying Escudero will be ousted and replaced by Villar, wife of bilyonaryo Manny Villar. Alam mo, parang pangit sa Senado, no? Walang solidong leadership. Kalat-kalat sila dyan. Away-away sila dyan. Kung ikukumpara mo sa House of Representatives, ha? Ako, di hamak na mas gusto ko lang i-show war eh. Under the leadership of Romualdez eh. Solid sila eh. Nagkakaisa sila. Even the Makabayan Black. Sumusuporta sa liderato. Diba may mga ilan lang dyan na nalilihis ang landas, sila Marcoleta. Pero mga ilan lang yan. Majority nagkakaisa isang desisyon. Kasi sa leadership, ako naniniwala ako ha. Kung may nagtitimon, kailangan kasi may nagtitimon eh. May nagdadrive ba, may piloto. Yun yung tatahakin natin. Kung ang isang institusyon, halimbawa isang Senado, may nagtitimon, understandably may nagtitimon. Pero yung mga tao, kanya-kanyang agenda. May mga self-interest. Walang kapakakainatan na yung institusyon. At nakikita yan sa actions nila. Tingnan mo, mga priority bills ha. Sige, dito lang tayo sa mga priority bills eh. Tapos na ang House of Representatives. Ang Senado, hindi pa. Tinutulugan. Lalo na panahon ni Zubiri, ang dami tinulugan dyan. Mas mabilis-bilis lang kumilos itong si Escudero. Pero di hamak, until now, mas mabilis kumilos itong House of Representatives as compared sa Senado. Nasisira sila dyan. Tingnan mo, magpapalit na naman ng leadership. May iba-iba na namang priority yan. Naku po, kung si Villar pa po dyan, pro-DDS yan, o pro-Duterte yan, paano pa masusuportahan yung legislative agenda ng administrasyon ni PBBM? Madi-delay na naman tayo dyan ng madi-delay. Nung masaklap pa, ayan, magkaroon ng bias na verdict doon sa impeachment complaint o if ever man, potentially impeachment trial kay Sara Duterte. Villar reportedly had the support of 11 senators. Sino-sino itong mga 11 senators na bumoto sa kanya? Of course, ang anak niya, si Mark Villar. Si Amy Marcos, may nabalitaan ako na isa daw sa pasimuno, isa daw sa mastermind itong si Amy Marcos. Siyempre, best friend ni Sara Duterte yan eh. Pia Cayetano are her party mates of Nationalista Party. Siyempre, kalyado eh. Alan Cayetano, diehard Duterte Senator, si De La Rosa, yan, yung kanyang loyalty kay Digong daw. Si Bongo, si Robin Padilla, si Miguel Zubiri, si Francis Tolentino, si Bong Revilla, at si Loren Legarda. Ayan, 11 na. Plus pan 12. Si Cynthia Villar. Di majority na yan kasi 23 lang sila dyan eh. Wala naman si Angara na. Di panalo na sila. Senator Marcos, the sister of President Ferdinand Marcos Jr. reportedly led the signature drive to replace Escudero with Villar. Ayan na. Lumabas na. Napapabalita ha. Si Amy Marcos daw po ang nagpasimuno dito para palitan itong si Chis Escudero. If Villar succeeds, she will become the country's first woman Senate President, a prestigious title long held by men. Magandang imahe yan, may babaeng Senate President, pero kung titingnan mo, nako, baka iba yung intention yan. Senator Ronald De La Rosa denied he is among the 11 senators who wants Senator Cynthia Villar to replace Francis Escudero as Senate President. Siyempre, deny sila dyan. May mga nababasa tayo na kine-question nila yan, itong move na yan, napalitan. To be fair din naman, karapatan naman ng mga senador yan, kasi nasa demokrasya din naman sila, di ba? Kung may kinakailangan magpalit, magresolusyon kayo dyan at pagbotohan ninyo yan. Karapatan naman ng mga senador yan. Pero ang questionable dito, yung motibo kasi eh. Diba? Kung total, naku, yari si Bato dyan ha, kapag nagsisinungaling siya sa statement na yan, babalikan natin yan. Sabi niya, wala siyang kalamalam. Sinasabi niya, wala silang problema kay Chis Escudero. Pag natanggal si Chis Escudero, balikan natin yan. Kung pumirma siya, balikan natin yung vlog na yan. Tandaan niyo yan, ka-coffee. Anong petsa ngayon? So, December 9, alas 10 po ng gabi, alas 10:30 po ng gabi. Once na matanggal si Escudero, babalikan natin itong sinasabi ni Bato na wala silang problema. Kasi kung wala naman palang problema, bakit yung papalitan? Ano yung motibo? Bakit yung chuchugiin? Kasi karapatan naman nila yan eh. Magbotohan sila dyan. If you get the enough number of votes, edi tanggal yan, ka-coffee. Karapatan ninyo yan. Pero ano yung motibo ninyo dyan? Number one motive daw eh, para isalba si Sara Duterte, para ma-secure
at hindi ma-convict itong si Sara Duterte sa impeachment trial na magaganap. Kasi alam na nila, tiyak na sila, nalulusot yung impeachment na yan. Gagawin niyang House of Representatives yan, yung tawag dyan, yung articles of impeachment, paplansyahin nila yan bago ipasa dyan sa Senado. Alam nila, lulusot sa lower house yan. At kapag dumating na sa Senado, kinakailangan nila makasecure ng enough number. At malaking factor kung hawak nila yung leadership ng Senado. Kung kakampi nilang mga DDS, kakampi ni Digong, si Villar, kakampi niya yan. Siyempre, siya magsaset ng direction dyan Siya ang Senate President Yung mga bias pa yung ibang senador dyan, hindi tinitingnan yung merit, basta loyalty kay Digong. Si Bato mismo nagsasabi, ang loyalty ko kay Digong, tama ba namang mindset yan? Senador yan, ha? Ganun ba dapat? Dahil yun ang nagpanalo sa'yo? Nandun dapat ang loyalty mo? Diba? Parang may problema yan. Sabi ni Cesar Escudero, nga rumors daw ka-coffee. Magugulat na lang kayo Napalitan na siya tulad ng ginawa na kay Zubiri. Ang style kasi nila dyan ready na yung resolution, pinapirma na yan. Sa dami ng mga staff ka-coffee ng mga senador, sige sabihin natin dosing senador yan. Bawat dosing senador may chief of staff yan. Bawat chief of staff may mga staff ba yan. Itong mga staff na yan na nakakala may mga asawa yan, may mga best friends yan, may mga kakampiyan sa media. Imposible na walang magchuchuchu, walang magsasabi na ito yung move ngayon, sige, scoop mo na yan, labas mo na yan, papalitan na si ganyan. A matter of time na lang yan, hindi man ngayon, a matter of time. Hintayin natin. Sana mali tayo ka-coffee, pero sa pagbabantay natin sa politika, nangyayari Itong mga deny na yan, hindi yan totoo Pa-press con lang yan, pamilya-media lang yan Mukhang tatrabahuin talaga nila si Chis Escudero para isalba si Sara. Well, that's politics. Karapatan naman nila yan. Pero tingnan natin yung motibo. Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics. Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family, and let's explore the world together, one update at a time.